Bibigyan kita ng business idea na talagang kikita ka. Konting ingredients at madaling gawin. Ito yung nagtrending sa aking reels last time na umabot na 1.3 million views. Thank you so much po sa inyo. Sabi ko nga napakadali lang netong gawin at 3 ingredients lang ang kakailanganin mo. May umorder kasi sa akin ng 7 tubs ng peanut brittle at sa 7 order na yon kakailanganin natin dito ng 1/2 kilo ng maning walang balat. Isangag lang natin ito sa mahinang apoy at tuloy-tuloy lang tayo sa paghalo para hindi masunog. Malalaman nyo rin na luto na ito kasi mangangamoy na at medyo light brown na yung kulay niya. At once na ganito na yung kulay niya, patayin na natin yung apoy at palamigin sandali. Shoutout pala sa aking mga star sender, Mabel Midanya, Axel Molejon, Perry C, Zoe Notorio, Roxanne Zarum, Shani Santos. Thank you so much po and God bless. At once na lumamig na nga itong mga mani, ilagay natin sa ziplock at dudurugin natin ito ng bahagya. Kung may meat tenderizer kayo, magandang pangdurog yon, pero kung wala, kahit na anong matigas na bagay, basta madurog lang ng bahagya itong ating mga mani. Bakit ko nga ba naisipang magtinda nito? Syempre, sa hirap kasi ng buhay ngayon, dapat maging madiskarte tayo. Kung may chance na makapagtinda tayo, gawin natin. Sa una, maliit lang talaga ang kikitain mo kasi nag-uumpisa ka pa lang, pero sa katagalan, hindi mo mapapansin, dumadami na pala ang bumibili sa'yo at lumalaki na rin ang kinikita mo. Natapos ko na rin palang durugin itong mga mani at sakto lang yan na may mga buo-buo para pag kinakain natin yung peanut brittle ay may nakakagat din tayong buo-buong mani. Next nating gagawin ay magkakaramelize ng asukal. Medyo dark pala itong nabili ko pero ayos lang, hindi naman magbabago yung lasa ng ating magagawang peanut brittle. Ang magbabago lang dito ay yung kulay, medyo magiging dark yung kalalabasan niya. Mahinang apoy lang pala yung gamit ko dito para hindi masunog itong ating niluluto. At once na natunaw na itong ating asukal, maglagay naman tayo dito ng butter. Tuloy-tuloy lang tayo sa paghalo hanggang sa matunaw itong butter. Once na humalo na itong butter dito sa ating caramelized na asukal, ilalagay naman na natin yung ating dinurog na mani. Ito yung mahirap na part sa paggawa ng peanut brittle. Pag ihalo na yung mani dito sa ating caramelized na asukal, sobrang kunat na kasi neto at kailangan tuloy-tuloy yung paghalo mo kasi mabilis itong tumigas. Sa mga oras na ito, katulong ko na ang aking asawa sa paghalo dito dahil talagang hirap ako sa paghalo ng ganito. At habang niluluto pala itong peanut brittle, dapat nakahanda na rin itong paghuhulmahan. Naglagay lang ako ng parchment paper dito sa baking mat. At pag nahalo na ng mabuti yung ating caramelized na asukal at yung mani, isali na natin dito sa ating paghuhulmahan. At habang mainit pa, i-flat na natin ito sa gusto nating nipis dito sa ating peanut brittle kasi mamaya pag tumigas ito, hindi na natin ito magagalaw pa. Mas maganda rin pala kung silicone spatula yung gagamitin ninyo sa paggawa at paghulma dito sa ating peanut brittle kasi mas madali siyang gamitin. At ayan, na-flat ko na siya sa gusto kong kapal dito sa aking peanut brittle at hihiwain ko na to ng pa-square para pantay-pantay yung sukat nila. Kung susubukan nyo rin pala itong gawing negosyo, gumawa na rin ako dito ng listahan ng mga ingredients at kung magkano yung magagastos ninyo na puhunan. Base sa pamimili ko nung nakarang araw, ang puhunan na nagastos ko dito ay 180 pesos. At sa 180 pesos na yon ay makakagawa ka na ng 7 packs ng peanut brittle. Pwede mo itong ibenta ng 40 pesos per pack at kikita ka dito ng 100 pesos. Pero kung gusto mo naman na medyo mataas ng konti, pwede mo pa rin itong ibenta ng 50 pesos at nasa 170 pesos naman ang kikitain mo. Hindi ka lugi dito at hindi rin naman sila lugi sa'yo kung bibili sila. Bakit? Dahil itong ating peanut brittle ay talaga naman solid sa sarap. Ito kasi yung klase ng peanut brittle na hindi matigas yung asukal at hindi rin sobrang tamis. At tignan nyo naman, halos purong mani talaga yan. At kahit ilang araw na to, hindi to kumukunat at hindi rin nagmumoist. Kaya kung gusto mo rin itong gawing negosyo, sigurado kikita ka talaga dito. At samahan mo pa ng sipag at tiyaga, sigurado ang pag-unlad mo. Natapos ko na rin palang putol-putulin lahat at ilalagay ko na to sa mga lagayan. Ito palang ginagawa ko ay advance order na. Nakatikim kasi sila last time nung ginawa ko at nagustuhan nila kaya umorder sila sa akin ngayon. Kung gaano karami ang isang tab, wala pong bilang, basta pinupuno ko lang to at sinisiksik ko. At yung mga ingredients na ginamit ko ay saktong 7 packs yung nagawa. May sumobra man, konti lang, kinain ko na rin kanina. At nilagyan ko pala ito ng thank you sticker sa ibabaw. Ready to deliver na!